Okay, what's up atom particles? Mali. What's up mga ka-atom? Umuulan nga at nakikita ninyo ang unan kumot sa aking paligid dahil ito ay bad weather. Umuulan nga po pala dahil merong low pressure area sa silangang bahagi ng ating bansa na nasa Infanta Quezon. At ito'y nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, higit na ang malaking bahagi ng Visayas. Ayon nga sa Japan Meteorological Agency, ito ay isa ng ganap na bagyo. At kung sa palatuntunan ng pag-asa or sa kung ma-recognize na ng pag-asa na ito ay isang bagyo na nga, ito ay papangalan ng Bagyong Auring, ang kauna-unahang bagyo sa ating bansa. O mag-ingat po ang lahat at let's continue the reaction video tungkol sa 10 imbensyon ng Pilipino. Mabuhay ang lahat! Muli ako si Kuya Din, ang inyong scientist, tubo at mula sa Morong Rizal na nagsasabing magtanong, magsaliksik at tumuklas. Maraming salamat, mag-ingat ang lahat. So yun guys, magre-react tayo sa top 10 Filipino inventions na nagagamit sa buong mundo. So, yes, let's start. 1. Fluorescent by Agapito Flores. Guys, familiar naman ako dito kasi nung bata ako, pagka yung mga lola ko sinasabi Pilipino nga daw yung nag-imbento, pero hindi ko alam yung saktong pangalan. Pero kung yan, makikita natin, it's fluorescent light from his surname itself, Agapito Flores. Tapos nilagyan na lang siguro ng scent in which para magkaroon ng mas distinct na name. Ito yung mga mahabang tube na ilaw na nabibili natin sa mga hardware and stores nationwide, syempre. So, next tayo. Agapito Flores. Malaking bagay. Mr. Agapito, pinaliwanag mo ang bahayan o ang household, mga bahay sa buong mundo. Saludo. Number 2 is incubator. Incubator. Pilipino pala ang naka-invento. Ang incubator ay isang device sa mga hospital na ginagamit ng mga newborn babies. Ang science behind it, ito ay isang controlled environment kung saan nagkakaroon ng sapat na dami ng oxygen at sapat na temperature habang nagpo-form yung organs ng mga baby na kinulang sa buwan, hindi sumaktong 9 months. So, it's good to know na Pilipino pala ang naka-invento nito under Miss Pedel Mundo. So, guys, let's see it. At isa pa, nakita natin, mababasa natin. Si Pedel Mundo pala yung kauna-unahang Asian na nakapasok sa prestiyosong Harvard lang naman, Harvard. Biruin mo, ang talino talaga ng mga Pilipino. Nasasayang lang talaga kasi siguro yung pondo na dapat nakalaan sa research and development, sa pagpapalawig ng teknolohiya, hindi nabibigyan ng pansin. Lalong-lalo na yung mga inventor ng Pilipinas. Siguro kung yung government natin makapagbibigay ng pansin o makakapag-focus sila dun sa mga inventor natin, siguro makakasabay tayo sa Japan. Kaya sana po sa mga government officials dyan na makakapanood man, suportahan po natin ang kapwa natin Pilipino. Lalong-lalo na yung mga nagpupursige sa science and technology. Napakatatalino po ng ating mga kababayan. So, next lang po tayo. So, ulit, Miss Pedro Mundo, kung nasaan ka man, saludo. Karaoke. Gusto kong lumipad. Gusto kong pumanta. Or, joke lang, mga atom particles. O mga ka-atom. Ayun na yung tawag ko sa inyo. Okay, mga ka-atom. Ang karaoke pala ay Pinoy ang umimbento na nai-enjoy sa buong mundo. Kaso, mas sumikat ito sa Japan.
Kaya inaakala ng mga ibang nasyonalidad, ibang foreigner na sa Japan to nag-originate. Good to know na Pilipino pa lang naka-invent. Galing, galing ng Pinoy. The best. Ooh, amazing. Lunar Rover by Eduardo San Juan. Ay, tingnan mo naman, nakaano na tayong mga Pinoy, nakaabot na pala. Ang talino ng isang Pinoy sa buwan. Biruin mo, Lunar Rover. Oh, Lunar Rover. Ito yung moon buggy kung tawagin. Nako, ka-atom. Mga kababayan o ka-atom, napakasarap isipin na isang Pinoy pala ang gumawa ng Lunar Rover o moon buggy. Kung iisipin natin paulit-ulit, napakalaki na ng ambag ng Pinoy sa mundo. Itong pag-travel sa moon, napakalaking history sa mankind. Tapos, biruin mo, isipin mo, Pinoy, isang Pinoy, nakagawa ng moon buggy, isang rover para sa buwan. Di ba? Hindi ba parang kung iisipin, hindi ba napakalaking participation ng talino ng isang Pinoy? Kaya wala tayong dapat igaya. Dapat taas mo tayo. Matatalino tayo mga Pinoy. Ala lang, siguro naging expressive lang ako mga ka-atom dahil kakaibang talino ng Pinoy. Lunar rover or moon buggy. Sasabihin nila, hands down. Next. Lupet. Malupet. Woo! Sarap isipin talaga. Oh, yung konsepto naman ng mga video call ngayon sa Messenger, sa Snapchat, at sa marami pang mga social media, Pinoy rin pala ang nakapag-isip. Galing. Video call. Tapos tingnan mo, na-enjoy na natin yung face-to-face through digital devices. Tapos, Pinoy yung gumawa ng konsepto. Hindi ba parang napakagandang isipin na matatalino talaga tayo? Sorry pero nagiging magulo o nagiging expressive ako mga ka-atom. Kasi sobrang hanga. Dapat lagi tayong taas noo. Di ba? Wait, balik natin. Ang dami niyang patent. Guys, Gregorio Zara invented 30 patented products, including the compass. Yung compass na ginagamit ng mga engineering students ngayon para makagawa ng mga perfect circles, arc, curves, parabolas. Ang galing, Pinoy ang gumawa. Isipin mo. Tapos wooden microscope, vapor chamber, at robot na nakapagsasalita, nakakapaglakad at sumusunod sa kung anumang ginagawa. Kung isipin mo, pagka ganyang mga robot na nagsasalita, lumalakad, isipin mo na kagad Japan. Kasi they have the latest technology. Pero kung nasuportahan lang siguro talaga nung una pa lang yung mga Pinoy inventors, imaginein mo, nasa na kaya ang Pilipinas ngayon? So nakikiusap po ako sa inyo, kung napapakinggan nyo yung mga nasa government, please support po Filipino inventors. Okay, mga ka-atom, next. What's up mga ka-atom particles? Isa na naman patalastas mula kay Kuya Din. Meron nga po pala tayong kababayan na Pilipino, syempre galing sa Pilipinas, na nanalo sa isang prestihiyosong award mula sa ibang bansa, at ito ay ang James Dyson Foundation.
Nanalo siya ng isang award dahil sa kanyang inobasyon na isang solar film. Mula sa mga pinagtabasan ng mga kamatis at kung ano-ano pang gulay na nakikita sa ating mga palengke, since agricultural country ang ating bansa. At ito ay si Carby Aaron Maige ng Mapua University. Isang saludo sa iyo, kapatid, kababayan, sa iyong magandang inobasyon. Ang science sa likod ng kanyang imbensyon ay ang photoelectric effect. Ang photons ay tumatama sa solar film na kanyang ginawa at nagko-convert ito sa electricity. Kaya nakakatulong ito para makatipid tayo kung sa hinaharap man ay kailanganin natin dahil posibleng magkaroon ng mga energy shortage. Pwede nating magamit ang teknolohiya ng ating kababayan. Maraming salamat muli. Ako si Kuya Din, ang inyong Scientist of the Day. Back to the reaction video. Number 6. Erythromycin. Okay. Ano ba ang erythromycin? Ito ay isang uri ng antibiotic na nagagamit natin pagka merong viral infections or bacteria sa loob ng ating katawan. At napakasarap isipin din na tingnan mo, erythromycin. Yung mga prestihiyosong ospital sa Western, sa Europe, sa Amerika, at kahit saan man lugar, erythromycin, Pilipino ang nakadiskubre. Ako. Galing. First, effective na antibiotic. Ang galing ng Pinoy. Hoy, sa mga kababaihan natin dyan, lahat ng feminine wash o feminine hygiene kit, kapwa Pinoy pala natin naka-invento o nakagawa at nakapagbigay buhay sa konseptong naisip nila. The best talaga. Next. Guajava. Ibig sabihin, guajava. Siguro sa guava extract. Ay, single chip graphical interface accelerator. Ito yung mga ginagamit sa mga video card, tama? O mga gamers dyan. Yung ine-enjoy nating teknolohiya sa Pinoy pa rin. Ang galing. Ang galing. Sabi nga nila ang TV. Lupit boy. Nakaka-proud isipin. Ang galing. Ang galing. Talaga. Biruin mo. Balik natin. Intel is now using the chips and technologies developed by Banatao. Isipin nyo yun. Intel na yung gumagamit. Intel. The best, baby. Silicon Valley. Na kung makikita natin, ma-analyze natin dun sa sinabi. Yung resiliency ng Pinoy, yung tipong walang dapat masayang, perfectong nandun eh. Babalik ko lang. Wait Yung sabi dito, it was also water resistant, did not clog the pen opening, does not blot, and will not fade. Napaka-resilient. Perfecto pa.
Saan ka makakakita? Last one. Angas, Alco Diesel, Land Gas, and Super Bunker Pool. Angas, tingnan mo, it's mga ka-atom, ito yan. Revolutionary fuel hub composed of water. Ibig sabihin, kalahating tubig, kalahating gasolina. Tapos napagana niya. Ang technology behind that is kailangan sa pag-burn ng fuel, magbo-boil yung tubig. At kailangan ma-reach ng water, ng tubig, yung temperature kung saan maghihiwalay yung oxygen atom tsaka hydrogen atom na siyang magiging combustion system o kung saan magiging combustible na yung pinaghiwalay na H2O atoms. Napakagaling. Tingnan mo, nakalagay pa dito, the mix burn faster and emit pollutants 95 less than those released by the air or released to the air by traditional fuel products. Ibig sabihin, efficient na siya sa makinarya, nakakatulong pa sa environment kasi 95% less than those. Ibig sabihin, 5% lang ng pollutants yung nai-emit na. The rest, 95, is nakatutulong na at hindi nakasasama sa kapaligiran. Ayun.